Good morning po and welcome sa gawain ng Panginoon. Kumusta po kayo sa buong nakarang isang linggo? Mabuti po. Palakpakan po natin ang Panginoon because God is good. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. God is so good dahil talagang tayo ay hindi nasalantang masyado ng nakaraang bagyo. Amen. Salamat po sa Panginoon and good morning din po sa ating mga kapatid na kasama po natin sa umagang ito through FB live streaming. Samahan niyo po kami sa buong oras po ng ating gawain sa umagang ito. And tayo po ay sabay-sabay na pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo na for our opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo po, dakilang Diyos. Nararapat sa iyo, Lord, yung pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. And this morning, Lord, salamat po. Salamat po sa napakagandang umagang ito. Salamat po, Lord, sa napakagandang araw na ito, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Inisin mo po kami, Lord, na kami ay malakas, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Inisin mo kami, Lord, na kami po ay magaling na sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. And Lord, lahat po ng aming dinadalangin sa iyo, ng kagalingan, Panginoon. Tinugon mo po at yung iba, Panginoon, ay naaayon, Lord, sa iyong kapanahunan, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Kami po ay pinagaling mo na, Lord. Kami po ay tinubos mo na, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. And sa umagang ito, Lord, kami po ay sasayaw sa iyo. Kami po ay aawit sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord, na ito po ay una namin mapagpala sa umagang ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa aming mga mag-aawit, Lord, sa aming mga manunugtog, na siya pong mangunguna sa aming pag-upulis sa umagang ito. And Lord, maging sa iyong mensahe, Lord, na ipahatid mo po sa aming pastor. Maraming salamat po, dakilang Diyos. And we pray na hindi naman kami ang mapagpala, Panginoon. Maging yung mga tao, Lord, na nakakapakinig, yung nakakaabot, Lord, yung nakakaabot, Lord, ng mensahe mo sa umagang ito, Lord God. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. And we pray, Lord, na sila man ay mapagpala, dakilang Diyos. And Lord, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na papunta pa lamang, Lord, sa lugar na ito. Ingatan mo po sila, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe, Lord, papunta sa gawain mo. Lord, salamat po. Salamat po, dakilang Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat pamilya ng iglesyang ito. Unang-una, Panginoon, ang aming pastor, ang aming pastora, maging ang kanilang anak, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa kanilang buhay. Salamat po sa kanilang kalakasan, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon. Wala po kaming ibang maaaring sabihin sa iyo kundi yung aming pasasalamat, Panginoon. And sa umagang ito, samahan kami ng iyong banal na Espiritu as we praise, as we worship you, Lord. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And tinatawagan ko po si Sister Jackie para sa pagbabasa ng aming scripture. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. God is good. And all the time. God is good. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 7, verse 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo. Nang malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nasasaluhan ng ito, ay may tutulad naman sa isang tao na hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, buha at binagyo ng malakas na hangin ng bahay na ito. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita.
salita. Hallelujah. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Give glory to God. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon, sa umaga nito. Patuloy namin pinataas sa Diyos ang iyong pangalan. Patuloy ka namin
Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos.
kami ang buhay na ikaw din bigyan mo, Diyos. Ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat ay binibigay po namin sa iyo, sa nag-iisang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. At ang lahat ng mga naligtas ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Good morning po. Pwede po tayo umupo dito sa unahan. Hallelujah. Okay po, sige. Umupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Okay na po tayo dyan? Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 7, beginning verse 24. Babasahin ko po sa New International Version. Po sinasabi verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Verse 28, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Tayo po ay manalangin, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw po ay mabuti, ikaw po ay Diyos na nagmamahal sa amin. Una sa lahat, salamat po at kami po ay in-spare mo sa lupit ng bagyong Karina, Panginoon. Thank you, Lord, hindi kami nabaha. Maraming salamat, Kapilong Diyos. At marami rin pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo namin binasa at pag-aaralan. Pagpalain mo ang salita mo, Kapilong Diyos. At dalangin po namin, open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang lubos po namin maunawaan, hindi lang maunawaan, kundi maisagawa lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang kaaway sila po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Anumang hadlang na kanyang gagawin kay aking sinasansara, pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At dahil banal na Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan, nakita po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay pamilyar sa mga talata na ito. Pamagatan po natin yung pag-aaralan, doing what we hear. Ginagawa ang ating naririnig kung ating napakinggan. Napakarami na po natin napakinggan na salita ng Diyos. Sa TV, sa Facebook, sa YouTube, every Sunday. At ang message, doing what we hear. Ito pong passage na ating binasa, ito po yung conclusion ng buong Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount, ito po yung nagsimula ng chapter 5 hanggang chapter 7. Ito po yung conclusion ng chapter 5, chapter 6, chapter 7. At dito po sa conclusion na ito ng Sermon on the Mount, si Jesus Christ po ay nag-focus sa dalawang builder.
Dalawang tagapagtayo. Ano po yung tinayo nila? Tagapagtayo ng bahay. At tayo po binamanan ng palataya, we are also builders. Tayo rin po ay tagapagtayo, but we are not building houses. We are building lives. Ang ating itinatayo yung buhay. Yung ating sariling buhay, yung po yung itinatayo natin. At kung titingnan po natin sa umaga ito, tingnan po natin sa umaga ito yung ating buhay. Ano po ba ang itinatayo natin sa ating buhay? Are we building something that is beautiful? Something that will last? Something that will endure? Something that is productive? Ano po ba yung itinatayo natin sa ating buhay? Lahat po tayo ay gusto nating mag-iwan ng isang legacy. Di ba? Yung tatatak sa tao na kapag wala ka na, pag naaalala ka, ito yung maiisip nila na ginawa mo. Di ba gusto natin mag-iwan ng magandang legacy? Lahat tayo. Maging yung mga leaders na yan, gusto nila may legacy silang iwan. Miski wala na sila, pag sila inaalala, maaalala yung ginawa nila. Di ba? At tayo po, at ang sinabi natin, gusto natin na magtayo. So buhay natin isang bagay na kapaki-pakinabang. Isang bagay na productive. Isang bagay na talagang magtatagal. Isang bagay na meron pong eternal merit. Merong pakinabang eternal. At dito po sa ating binasang passage, dito po sinasabi sa atin ni Jesus Christ kung paano natin ito gagawin. How to build something in our lives that will endure, that will last for eternity. Something na gustong-gustong maalala ng mga tao. Amen po ba? Dito po ay, katulad sinabi natin kanina, ito pong passage na binasa natin, sinimulan po ni Jesus Christ yung salitang therefore. Pag narinig po natin yung salitang therefore, ano ibig sabihin? Ito may nagdodraw ng conclusion. Ibig sabihin may mga pangyayari nang naganap sa mga katuwid, yun po yung conclusion. Nagdodraw po siya ng conclusion. At dito po sa conclusion ito, si Kristo po ay nagsalita patungkol sa dalawang builder, patungkol dun sa magkaibang bahay na kanilang ginawa. Two builders building two different houses. Isang bahay ay nanatiling nakatayo, yung isang bahay ay bumagsak. At dito po sa passage na ating pag-aaralan, ating pong ikukumpara yung similarity ng dalawang builder at pagkatapos ating pong i-identify yung pagkakaiba nila. So ang ating titingnan yung pagkakapareho, yung similarity ng dalawang builder, and then yung pagkakaiba nila. So Romans number 1, the similarities between two builders and their houses. Yung pagkakatulad ng dalawang builder at nung kanilang mga bahay na itinayo. Sabi po ng Matthew chapter 7 verse 24, ito po yung first builder sa letter A. Therefore, everyone who hears these words of mine. Sa verse 26, ito po yung second builder. But everyone who hears these words of mine. So ano po yung unang similarity? Pareho po sila nakarinig ng salita ni Jesus Christ. They both heard the word of Christ. Everyone hears. Kaya dito po sa opening word ni Jesus Christ, yung paglalarawan po niya sa dalawang builder pareho. Yung mga nakarinig ng aking salita, those who hear my words. Amen. Everyone who hears these words of mine. Dito po sa talatang 24 hanggang 26, meron po tayong mahalagang bagay na gusto nating tingnan. Mahalagang bagay na dapat po natin tandaan. Una, ang sabi ni Jesus, everyone. Bawat isa. So, ibig sabihin, ang ating buhay sa Kristo ay tumutukoy sa isang kasaysayan o kwento na ang application po ay universal. Everyone. Walang exempted.
Hindi lamang po sinabi ni Jesus Christ dun sa dalawang builder. Everyone, bawat isa, kahit sino, ikaw, ako, sila, bawat isa, everyone. Ibig sabihin, yung word ni Jesus Christ para sa lahat, wala pong special o particular group of person. Particular group of kung ano man niya, wala po. Kundi everyone. So ang salita ni Jesus para sa lahat, wala po siyang pinipili. Para sa lahat ang gustong makinig ng kanyang salita. So yun po yung una. Pangalawa, sabi ni Jesus, everyone who hears, yung salitang hears, hearing. Ang Biblia po nagsasabi na nakakalaga po ng pakikinig. Tayo po, bago tayo sumampalataya kay Kristo, nakarinig muna tayo ng mensahe patungkol kay Kristo. Sino po dito nang nabuo ka dito, wala ka nang napapakinggan patungkol kay Kristo? Bago tayo sumampalataya kay Kristo, nakarinig muna tayo ng message patungkol kay Kristo. May nagbahagi sa atin. Kasi kung tayo hindi nakarinig ng message patungkol kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ang hearing very vital sa faith. Sabi po ng Hebrews 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumadating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pakikinig very vital sa ating pong pananampalataya. Kaya sabi sa Romans 10:14, paano naman sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Nung nakapakinig na, nagkaroon na ng pananampalataya. Amen. Ulitin natin, ganun po kahalaga yung pakikinig. Yun ang vital sa ating pananampalataya. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon kay Kristo, kaya natin tinanggap si Kristo sa Lord and Personal Savior. Una sa lahat, nakarinig muna tayo ng message patungkol kay Kristo. Sabi ni Kristo, everyone who hears, sabi dito, these words of mine. These words of mine, itong salita kong ito. So, ang ibig sabihin, ang emphasis, makinig, ang emphasis hindi lamang po yung words. Ang emphasis, yung speaker. Naintindihan po natin? Sabi ni Jesus, everyone who hears these words of mine. So, ang emphasis, hindi lamang po yung word, hindi lang yung salita. Ang emphasis, yung speaker. Sino ba ang nagsasalita? Sino ba nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Salita po niya ito. At dahil salita po ito, dapat po tayong makinig. Amen po ba? Yes. At dito po, sa umaga nito, gusto nating malaman kung ano ang gustong sabihin ni Kristo sa atin sa pamagitan po ng mensahe ito. Si Kristo po yung nagsasalita, everyone who hears these words of mine, ang sino mang makarinig ng salita kong ito. So ano po yung unang similarities? Pareho po sila nakarinig ng salita ng Diyos. Pangalawa po similarities, sabi po sa verse 20, therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sa verse 26, ganun din, who built his house on the sand. Ano ang similarities nila? They both build houses. Pareho po silang nagtayo ng bahay. Hindi po yung isa ay nagtayo, hindi yung isa ay nagtayo, yung isa hindi. Pareho po silang nagtayo ng bahay. They both build houses. At napakalaga po niyan, sapagkat lahat po tayo, we are building. Ang ating tinatayo, yung ating pong buhay, hindi bahay. Ang itinatayo natin, yung ating sariling buhay. Amen. Step by step,
decision by decision, minute by minute, hour by hour, day by day, we are building our own life. Araw-araw. Kada umaga, pagkagising natin sa umaga, sisimulan natin magtayo sa ating buhay. Amen. Day by day, second by second, we are building our own life. At meron lamang po tayo isang pagkakataon para gawin natin. Huwag natin sayangin. Katulad itong araw na ito. Linggo. Pagkagising natin sa umaga, nagtatayo na tayo ng buhay natin. Isang pagkakataon na. Ibig sabihin, pag natapos ang maghapon, hindi natin pwedeng balikan. Babalik muna ako para ayusin yung hindi ayaw. Hindi po. Sisimulan natin sa umaga, nagtatayo tayo ng buhay natin, hindi mo na pwedeng balikan. Babalikan ko, namali yung decision ko kanina eh. Hindi na po pwedeng balikan. Kaya huwag po natin sayangin. Ayusin na po natin. Galingan na natin yung pagtatayo ng sarili na buhay natin po eh. Ayusin natin, galingan natin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Ito po ay doon sa last sentence. Each one should be careful how we will. Ngunit dapat maging maingat ang bawat isa sa kanilang pagtatayo. Bahay kasi, buhay natin ito eh. Maging maingat tayo sa pagtatayo ng ating sariling buhay. Huwag natin sayangin. Galingan na natin. Ayusin na natin. Amen. At the end of our life, at the end of each day, sinabi, hindi na pwedeng balikan. Kung nakamali ka ng desisyon kanina umaga, hindi mo na mababalikan yun. Tapos na eh. At the end of our life, hindi rin natin pwedeng balikan pa. Wala pong rewind. Sino nakapanood ng pelikula ni Maria? Tsaka ni Dongjing. Ding Dong, nakapanood namin na rewind. Di ba rewind? Wala pong rewind. Kung meron lang rewind, i-rewind ko yung buhay ko para hindi na ako mag-i-improve sa droga, i-rewind ko na, babagmoy ko na buhay ko. Hindi pwede. Walang rewind. At the end of our life, kung ano yung buhay natin, ito yung iharap natin sa Panginoon. We will all appear before the judgment seat of Christ. Amen. Ayusin na po natin ang pagtatayo ng ating buhay. Sabihin mo sa kapatid mo sa tabi mo, kapatid, huwag mong sayangin. Ayusin mo ang pagtatayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang similarities po nila una, they both heard Christ's word. Pareho lang narinig ang salita ni Kristo. Tayo rin, di ba? Narinig na rin natin ang salita ni Jesus. Kasali tayo dito. Yung dalawang builder, narinig yung salita ni Jesus. Tayo narinig na rin natin. Pangalawa, they both build houses. Tayo rin. Nagtatayo ng ating sariling buhay. Hindi bahay, buhay. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid, ang itinatayo mo, hindi bahay, hindi buhay mo. Ayusin mo buhay mo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Pangatlo pong similarity. Sabi sa verse 27, muli kong babasahin verse 25. Ang sino man nakakarinig ng salita ang sasagawa nito, ay matutulad siyang tao matalino nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay hindi bumagsak sapagkat nakatayo sa bato. Sabi ko sa susunod, ang sino man nakakarinig ng aking salita at hindi nagsasagawa tayo matutulad sa taong mang nagtayo ng bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak at tuluyan, bumasak. Ano yung similarity? Both houses were tested. Yung parehong bahay, tinesting. Kung gaano katibay. Amen. Both houses were tested. Both builders built a house and both houses are tested by storm. Ang sumubok,
Storm bagyo. Salamat. Salamat, Karina. Hindi kami makakatulong. Sa lakas ko na. Lagi akong nakatingin dyan sa karsada. Pumunta na nga ako ng tulay eh. Tinignan ko kung talagang, di ba, salamat. Kasi ang mga bahay, establishment, sinusubok kayo ng bagyo para malaman kung gaano katibay. Amen. Ang idea po dito, tayo bilang mananampalataya, nagtatayo tayo ng ating buhay, susubukan din tayo ng bagyo. Babagyuhin din po tayo. Kung yung bahay na binabagyo eh. Yung buhay natin bilang mananampalataya, susubukin ng bagyo. Iba't ibang klaseng bagyo ang ating pwedeng maranasan. Maaaring nawalan ka ng mahal sa buhay, mahal na mahal mo. O maaaring naman yung kalusugan mo, meron kang sakit karamdaman, o naman yung relationship problem. Iba't ibang klaseng bagyo. Yan po ay bahagi ng buhay. Kung yung bahay, sinusubok ng lindol, sinusubok ng bagyo, kung malaman para kung talaga matabi yung buhay din po natin. And when the storm hits, it is a time of testing. Para malaman kung matibay ba ang pundasyon ng bahay. Same is with us. Yung storm of life, yan po yung maghahayag ng pananampalataya natin o ng kakulangan ng pananampalataya natin. Ang storm of life, yan po yung magre-reveal ng ating pagtitiwala sa Diyos o yung ating kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Magre-reveal kung anong uri yung itinayo natin sa bahay sa buhay natin. Magre-reveal kung anong uri ng pundasyon meron tayo. Hindi po maikakailayan. Amen. Mahahayag. Kung tayo meron pananampalataya o meron tayong kulang ang pananampalataya. Mahayag kung buong mo yung pagtitiwala natin kay Lord o kulang yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. Laging tinetesting yung ating buhay ng storm of life. Sabi po ng 1 Peter 1:7, this have come so that you may proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire may result in praise, glory, honor when Christ is revealed. Yung Biblia uses the storm not only as a storm of life, but also as a symbol of final judgment. Ang sabi po ng Charles Spurgeon, even if we get through this life without much difficulties or struggle, we will be tested in that final day. Sabi po niya, whether your religion be true or false, it will be tried. We must all face the storm of final judgment, and everyone will be tested in that day. Hallelujah. At marami pa pong storm of life. Pangilan lang si Karina? Pangatlo si Karina. Si Dindo pumasok na, buti na lang. Ilan ba yung ating alphabet? Inuubos yun. At base po sa pag-asa, maraming storm ngayong taon. Ganon din yung buhay po natin. Hanggang hindi pa bumabalik si Jesus Christ, maraming bagyo ang kakaharapin natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito po yung kanilang similarity. Pareho po sila nakarinig ng salita ng Diyos ni Kristo. Tayo, nakarinig din tayo. Pareho silang nagtayo ng bahay. Tayo rin po ay nagtatayo ng ating sariling buhay. Pareho po yung bahay nila ay pareho tinesting. Yung buhay po natin ay tinetesting din po ng Panginoon. So yun po yung kanilang similarity. Ngayon atin pong tingnan yung kanilang difference, yung kanilang pagkakaiba. The differences between the two builders and their houses. Yung pagkakaiba nila naman. Kanina, yung similarity, yung pagkakaiba. Ngayon, pagkakaiba. Sabi po ng verse 24, Matthew,
first builder, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Sabi doon sa verse 26, second builder, everyone who hears this word of mine and does not put them into practice. Ano yung pagkakaiba? Yung first builder, narinig yung salita ni Kristo at ipinamuhay niya yung salita ni Kristo. Yung pangalawang builder, narinig niya ang salita ni Kristo pero hindi ipinamuhay yung salita ni Kristo. Pareho nakarinig, yung isa ipinamuhay, yung isa hindi. The main difference here is what the listener do with what he heard. Ang ano po dito, ang difference, ang pagkakaiba, kung ano ang ginawa ng listener doon sa kanyang napakinggan. Ano ang ginawa ng listener sa kanyang napakinggan? Yung isa ay pinamuhay, yung isa hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, Pati, ano ang ginagawa mo sa mga salita ng Diyos na naririnig mo? Amen. Ano po ang ginagawa natin? Napakarami na po natin salita ng Diyos na napakinggan. Ilang taon na po tayong born again. Pagbukas natin ng cellphone, sa Facebook, sa YouTube, napakarami. Napakarami na. Ang tanong, ano ang ginagawa po natin sa mga napapakinggan natin? Ano po ginagawa natin? Ano? Palapakan po natin si Lord. Yung po ang argumento. Ano yung ginawa mo? Gusto napakinggan mo. Ang dami mo pinakinggan, din ang natin sinagawa. Hindi po sinabi ni Jesus, he who hears and understand. Hindi po sinabi ni Jesus, he who hears and understand. Siya nakarinig at nakarawa. Hindi po ganun sabi niya. Hindi niya sinabi, he who hears and appreciate. Hindi niya sinabi, who hears and believe. Hindi po ganun sinabi niya. He who hears and does. Yung nakarinig at isinagawa. Miski yung narinig po natin ay naunawaan natin. Miski yung narinig po natin ay hinangaan natin, pinasalamatan natin. Miski yung narinig po natin ay ating pong pinaniniwalaan. Pero kung hindi po natin isinagawa, ipinamuhay, walang kabuluhan. Hear and obey. Miski araw-araw po tayong makinig ng salita ng Diyos. Napakarami natin pakikinggan sa YouTube na mamimili ka. Miski araw-araw kayo nagbabasa ng Bible sa isang araw, 10 chapter na nababasa natin. Ang tanong, ano yung ginagawa natin sa napapakinggan natin? Ano ang ginagawa natin doon sa mga nababasa natin sa Bible araw-araw? Walang kabuluhan kung hindi po natin ipapamuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung builder, pareho po sila nakarinig ng salita ni Kristo. Yung isang builder ipinamuhay, yung isa hindi. As we already said, yung hearing po ay napakahalaga, pero hindi po sapat yung pakikinig. Miski tayo sinabi natin, miski pa tayo po ay araw-araw magbasa ng Bible, pumunta sa church, makinig ng sermon ng pastor, kung hindi naman natin isa sa buhay, baliwala o. Amen. The contrast in Jesus' story is not between hearing and not hearing, but between hearing and doing. Pareho sila nakarinig. So ang contrast, hearing and doing. Hear and obey. Tayo po ay hindi naligtas dahil sa ating mga gawa. Yung ating po mga gawa, hindi tayo madadala sa langit. Ang sabi po ng Bible, Matthew 7:22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, evildoers. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Tayo naligtas sa ating pananampalataya. By the grace of God, sabi ng Ephesians 2:9, sa biyaya niya sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pero yung pananampalataya kay Kristo, laging merong resultang mabuting gawa. Hindi po pwede. Pag tayo naman nabunagin tayo,
Ang manifestation po niya, mabuting lagi nagre-result ng mabuting gawa. Amen. Sabi po ng 1 John 2, 3, and 4, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He wants is a liar, and the truth is not in Him. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, sinasabuhay po ba natin yung ating mga napakinggan? So yun po yung first na pagkakaiba nila. Yung isa, hindi po ipinamuhay po yung salita ng Diyos, yung isa hindi ipinamuhay. Yung ikalawang pagkakaiba po nila. Sabi po, babasahin po natin sa verse 24. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sabi ng verse 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on the rock. Another difference, isa po ay wise man, isa po ay foolish man. Isa pong matalino at isa pong mangmang. Yung wise man, lagi po kasing may wise man sa buhay natin. Laging merong matalino at merong mangmang. Tingnan mo yung katabi mo. Sa paligid mo. So, yun po yung katotohanan. Sa buhay ng tao, merong matalino, merong mangmang. Tingnan mo yung katabi mo, titigan mo. Sa tingin mo ano? Wise po yan kasi na-screen na sa kanyang puso. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ang wise man, hear the word of God and put them into practice. Yun po yung matalinong tao. Narinig yung salita ni Kristo at ipinamuhay yung salita ni Jesus Christ. Ang foolish man, nakarinig ng salita ng Diyos pero hindi ipinamuhay yung salita ni Jesus Christ. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sa palagay mo, ipinapamuhay pa niya. Sa palagay mo, hindi kayo mapalagay. Amen. So madali lang, kung gusto po natin maging matalinong tao, sino po? Wala naman po dito gusto maging mangmang, di ba? Lahat po tayo gusto natin maging matalino. Tapos po ang kamay na gusto maging matalino. Isa lang po ang sinasabi. Pamuhay natin yung salita ni Kristo at tatalino po tayo. Amen. Sino ang gusto maging mangmang? Wala. Pero kung hindi po natin ipapamuhay yung salita ni Kristo, ang turing sa atin ng Bible, tayo po ay mangmang. Ulitin mo natin, ang matalinong tao, narinig ang salita ni Kristo, nagbasa ng Biblia, at pagkatapos, ipinamuhay. Yung mangmang na tao, nakarinig ng salita ni Kristo, hindi ipinamuhay. Tanungin natin, sino kaya ako sa dalawa? Palakpakan po natin si Lord. So, yun po yung una. Yun po yung pangalawa, pagkakaiba. Isang matalino, isang mangmang. Pangatlong pagkakaiba, sa verse 24, sabi po doon, ang sino mang nakarinig ng salita at nagsagawa nito'y matutulad sa isang taong matalino nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, ang pundasyon ng bato. Yung isa naman ang pundasyon ay buhangin. So another, yung isa po yung bahay ay nagtayo ang pundasyon ay bato. Yung pangalawa, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Isa yung nagtayo, yung matalino nagtayo, na ang pundasyon ay bato. Yung mangmang nagtayo, ang pundasyon ay buhangin. Marahil yung dalawang bahay, may imagine po natin, marahil ay parehong-pareho sila sa labas. Marahil ay parehong design, yung sinunod nila. Marahil ay pareho yung pintura. Di ba minsan may bahay, pareho-pareho eh. Pareho yung pintura, pareho yung style ng bahay. But there was one major difference that was hidden on our eyes. Ano po yun?
the foundation. Magkatulad yung bahay, parehong itsura, parehong pintura, parehong design, pero hindi mo nakikita yung pundasyon. Ibig sabihin, gaano mang kaganda o kahusay yung gumawa ng bahay, gaano man kaganda yung pagkakagawa ng bahay, gaano man kagarbo, gaano man po mga imported pa yung nasa loob ng bahay, napakaganda. Pero pag mali po ang pundasyon, if we don't get the right foundation, everything else is coming down. Miski gaano kaganda po ang bahay natin, mamahalin yung mga gamit. Pag hindi tama ang pundasyon, mababagsak na. Ako yung nagkaroon ng awa. Di ba may pinakita sa TV? Nagtatrabaho sa FW. Napagpatong siya, napakaganda ng bahay niya. Ang ganda ng bahay, elegante, napakaganda ng bahay. Nung nagkaroon ng lindol, nagka-crack-crack. Talaga namang halos yung tao na ilang taon na nag-abroad para makapagpunta ng napakagandang bahay, isang lindol, nag-iba. Bakit kung nag-iba? Hindi maganda ang pundasyon. Nasayang. Pero nung hindi nag-iba, napakaganda talaga ng bahay. Ang ganda ng design, ang ganda ng forma. Ang problema pala, mahina ang pundasyon. Kaya pagdating po ng bagyo, pagdating ng lindol, bumagsak. Sising alipin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung nakikita natin sa mga bahay, sa mga building na bumabagsak kasi mahina po ang pundasyon. Ito po simbahan ito. Ito po inatayo, kami po ay tulong-tulong dito. Napako kami na martilyo kami ng Brother Freddy. Ilang taon na ito? Tinayo ito ay 1991. Diba? Ilang taon na ngayon? O ano? Sino magaling sama? Napakatagal na! Napakarami na itong bagyo, si Undol, malalakas na bagyo. Pero bakit nakatayo nga yung simbahan ito? Ang simbahan ito, kung titingin mo, hindi maganda ang tsura. Di ba? Pag nakakakita, parang tingin mo, ano ba yan? Simbahan ba yan? Hindi maganda yung itsura. Pag pumanig ka sa pupong, butas-butas na nga eh. Nung bumaga, nagtuluan dito kasi nagbaksakan yung mga bunga nung ano? Nung muhugan eh, ang lalaki. Kaya talagang pag pumasok sa kwarto namin, puro barde, batya. Yung iba dito, hindi na namin sinahuran kasi wala na kaming pangsahod. Ibig sabihin yung itsura, hindi maganda. Pero yung pundasyon, patipan. Hanggang ngayon, nakatayo. Amen. Miski hindi maganda ang itsura. Huwag na natin ipaayos. Hindi, mapaayos natin. Pero sisiguraduhin natin na yung pundasyon matibay. Kaya nga walang kabulan, miski napakaganda ng bahay mo. Huwag na natin papatayo to. Kung yung pundasyon naman ay mahina, pagdating ng lindol, storm, bagsak. Sin is with us. Gaano man kagarbo yung buhay natin? Gaano man tayo ang tawag dito? Aligante tayo. Yung ating mga gadget ay talagang mamahalin. Yung sasakyan natin ay talagang puro push button. Yung sapatos natin umiilaw-ilaw pa. Pero, kung yung pundasyon po natin ay pundasyong buhangin, babagsak po tayo sa bagyo ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We need a strong foundation for our life. A right foundation. Maaari tayo magkakahalin tulad panlabas natin. Pare-pareho tayong guwapo. Pare-pareho tayong manamit. Ang magkakaiba yung pundasyon. Yung tingin mo parang ang tingin mo yung probinsya mo ito si Brad. Ang kuhete nito napakalapa. Yung sapatos ay yung mga sinaunang sapatos. Yung tingin mo sa labas ay pangit. Binagyo, dumating pag ginong buhay na tayo pare-parehong baksa.
Ang gagaling natin, ang gagaling ng forma natin. Pagdating ng bagyo, sila lang natin ang nakatayo. Yung pala, matibay ang pundasyon niya. Amen. Wala pong kabalan ng ating buhay, gaano ang kagarbo niya. Pagdating ng bagyo ng buhay, pag hindi tama ang pundasyon natin, babagsak po tayong pareho. Kailangan po natin strong, solid foundation. Walang iba kundi si Kristo, sabi po ng 1 Corinthians 3:11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay, maliban sa nailagay na walang iba kundi si Yesu Kristo. Wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay kasi nailagay na nasa atin si Jesus Christ. Pero hindi po doon nagtatapos. Yung pundasyon, solid foundation, immovable, bato hindi kayang tibagin, hindi kayang i-move, nasa atin. Pero hindi doon nagtatapos. Kasi buhay pa natin to. Kinakailangan patuloy natin pagtitibayin yung pundasyon. Hearing the word of God and doing the word of God. Only Jesus and His word that is found in the Bible are a solid, strong foundation on which to build our life. Be doer of the word. Maging tagatupad ng salita ng Diyos. Pansinin po natin sinabi nito sa Biblia. Sabi po doon, ang sino mang babasahin ko sa English para mas maginay. Therefore, everyone hear this word of mine and put them, it's like a man who built his house on the rock. Ang sabi, his house on the rock. So verse 25, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice like a foolish man who built his house on the rock. Ano po yung pagkakaiba? Ano mo yung gusto ko lang muna tingnan? Ano yung napasin natin? Hindi po bahay ng iba ang itinatayo nila. Sariling bahay. Who built his house? Ibig sabihin, ang itinayo po ng dalawa, sarili nilang bahay. Hindi bahay ng kapitbahay. Siguro mauunawaan pa natin, kung tinatayo nila ay hindi nila bahay, baka para maunawaan natin ilagay puntasyon buhangin, baka tipirin. Bawasan yung simento, bawasan yung bahay, baka maunawaan mo pa para kumita. Kasi hindi naman kanyang sariling bahay yung kanyang itinatayo. Pero isang malaking kahangalan, sariling bahay mo ang itatayo mo pagkatapos titipirin mo. Pagkatapos ilalagay mo sa pundasyong buhangin. Babawasan mo ng bakal. Titipirin mo isang malaking kahangalan. Bahay mo yan. Di ba? Kasi bahay mo yan talagang sisiguraduhin mo na matibay ito. Maganda na pagkatapos materialis pertes, matibay yung pundasyon para pagdating ng bagyo, hindi magiging and how foolish to spend our entire life building on the wrong foundation, sound foundation. Isa pong malaking kahangalan naman na ating gugulin ng ating buong buhay sa isang pundasyong mali. Wrong foundation, sound foundation. Pundasyong buhangin. Isipin mo, sariling bahay nga eh. Okay lang kung sarili yung bahay ng ano ba, nagpatayo sa'yo yung kapitbahay mo. Ito lang ang budget ko. Ba't tinitipid eh? Hindi ba ka lang nilalagay? Kawayan. Ang timpla ng simento at saka buhangin may bilang yan, di ba? Binabawasan. Kaya pagdating ng bagyo, di ba? Pwede mong maunawaan kasi hindi mo bahay. Pero yung sarili mong bahay, titipirin mo, isa kang hangahan. Ganun din po tayo. Isang malaking kahangalan na gugulin natin ang ating buong buhay sa isang maling pundasyon. Isang pundasyong buhangin. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos pero hindi natin ipinapamuhay sound foundation. At anong bagay sa buhay natin na hindi pa natin isinusukol sa Panginoon, ito yung nagsisilbing pundasyong buhangin. Kasi yung gusto ni Kristo, suko natin natin. Kung meron po tayo sa ating buhay na hindi natin isinusuko sa Panginoon,
Ito po yung nagsisilbing isang pundasyong buhangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung pumatalinong tao, ito na yung kanyang bahay sa bato. Ang pundasyong bato. Lisa na ang pundasyon ay buhangin. Ito po yung pang-apat na pagkakain nila. Ang sabi po doon sa verse 27, umulan ng malakas, bumaha, biniyo ng malakas na hangin ang bahay. Ito yung wise man. Ngunit hindi bumagsak sapagkat nakatayo sa bato. Yung isa naman, umulan ng malakas, bumaha, biniyo ng malakas na hangin ba, ito'y tuloy na wasak. So ito po yung pang-apat na pagkakatulad nila. Nung dumating yung bagyo, yung bahay na itinayo sa pundasyong bato na nakiling nakatayo. Yung bahay na itinayo sa pundasyong buhangin bumaksak. Sabi ko sa verse 25, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall because it has its foundation on the rock. Dahil ang pundasyon po ay bato, hindi nagiba. Ito po yung words of encouragement sa bawat isa po na nagtatayo ng kanyang buhay built on a rock foundation. Ito po ay encouragement sa mga mananampalataya na yung kanilang buhay ang pundasyon si Kristo, solid foundation. Ito po ay encouragement sa mga mananampalatayang nakakarinig ng salitang isinasagawa na nagiging matalino. Encouragement pagdating ng bagyo ng buhay, apektado siya ng bagyo. Yung bahay apektado pero hindi nagiba na natiling nakatayo. Amen. Encouragement po yan sa atin. Kung tayo po nakikinig sa pamuhay, pagdating ng bagyo ng buhay, apektado tayo, bagyo yan eh. Pero mananatili tayo nakatayo, hindi kayang ibubo. Amen. When the storm of life comes, our life will stand. Nothing will knock our life down. Hindi kayang babaksakin. Mayayanig tayo pero kailanman hindi tayo babaksak. Sapagkat yung kalakasan ng Panginoon, so ito yung ang magsusustain sa atin. Kasi bakit? Kasi nakikinig tayo pagkatapos ipinapamuhay natin ang salita ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Basahin po natin yung sinulat ni Paul. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ano pong ibig sabihin? Paul has a solid rock foundation. Imububura sa Tagalog, babasahin ko po. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit di kami nalulupig. Kung misa'y nagbabagabag kami, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Inuusin kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabaksak kami, ngunit di tuluyang napabatay. Si Apostol Pablo, meron po siyang rock foundation, imumura. Ang pundasyon na kanyang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. When we build our life on the solid rock foundation of Christ and His words, we will stand the storm of life and we will remain standing on the day of judgment. Mananatili tayong nakatayo. Napakarami pa pong bagyo ng buhay ang ating mararanasan. Pero kung tayo ay matalinong tao, na nakakarinig ng salita ng Diyos at ipinapamuhay ito, makikita po natin, mananatili tayo na hindi po tayo kayang gibain. Hindi tayo kayang pabaksakin sapagkat yung kalakasan ni Kristo yung magsusustain sa atin. Sabi po ng verse 27, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell down with a great crash. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ito naman po ay warning doon sa mga nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ipinapamuhay. Sabi po doon, bumaha, umulan ng malakas, bumaha, biniyo ng malakas na ng bahay. Sabi po ng bahay ay tuluyang, hindi lang basta nawasak eh. Tuluyang nawasak, nag-crash. So ito po ay warning
sa mga tao mananampalataya, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi ipinapamuhay ang salita po ng Diyos. If we will abide on the sand foundation, our life will end with a great crash when the storms of life came. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Sabi ko doon, complete ruin, complete and utter devastation. Hallelujah. Yan po yung mangyayari sa bawat isa na nagtayo ng bahay, nagtayo ng kanilang buhay, na ang pundasyon po ay buhangin. Simple lang eh. Saan mo itatayo yung buhay mo? Sarili po natin buhay ito. Bagamat tayo bilang Kristiyano, tumutulong tayo sa pagbibig ng buhay ng iba. Mga unbeliever, tinutulungan natin. Pero, sila rin mismo ang magtatayo ng sarili nilang buhay. Ito tinutulungan natin, hindi pa born again eh. Pero tayo, born again na tayo mismo ang magtatayo ng ating sariling buhay. Usayan na po natin, sabi po ng Proverbs 10:25, when the storm was swept by, the wicked are gone. But the righteous stand firm forever, sabi sa Tagalog. Tinangay ng hangin ang taong masama. Ngunit ang matuwid ay gusaling hindi mag-ima. Kapag yung ating pong itinayo yung pundasyong bato, solid foundation sa Kristo sa ating buhay. We hear the word of God at sinasagawa po natin, pagdating po ng bagyo ng buhay, tayo po ay mananatiling nakatayo. Amen. When the storm of life comes, our wisdom or our foolishness regarding Christ's word will be put to test. And what we have built will be made clear to all around us. At yung pong itinayo natin, magiging maliwanag doon sa tao na palibot sa atin. Malalaman nila kung pundasyon buhangin o pundasyon bato, yung pundasyon po natin. Hindi pwedeng ilihim, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang itinatayo po natin, sarili po natin, buhay. Hindi buhay ng kapitbahay natin. Basahin po natin verse 28 and verse 29. Ito po yung response ng mga tao sa sermon ni Jesus Christ. Kasi ito sinabi natin, ito pong verse na binasa natin, ito yung conclusion ng 5 hanggang 7 na chapter. Sabi in verse 10, when Jesus had finished saying this thing, the crowd were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, not as the teachers of the law. So ano po yung nag-response? The crowd were amazed with his teaching. Sila po yung amazed sa teaching ni Jesus Christ. The crowd were amazed at the manner of his teaching. Sabi ng Bible, they were amazed not just by what he said, but by the way he said it. Jesus said, taught as one with authority. Tayo po, ano po ang response po natin sa napakinggan po natin? Na-amaze po ba tayo? Yung crowd po ay na-amaze, pero hindi sapat yan, pero hindi po sila nag-response with faith and obedience. We are amazed with corresponding faith and obedience. Na-amaze po tayo sa word ng Panginoon na mayroong corresponding faith and obedience. Amen. Miss tayo yung ma-amaze sa tayo at hindi natin ipakamuhay, wala pong kabuluhan. How are we building our life? Paano po natin itinatag ang ating buhay? What is our foundation? Solid rock or sand foundation? Do you want to build something lasting? Something that will stand the storm of life? Then build our life on Jesus Christ and His Word. Hearing is good, but it's not, hindi po enough. We must not only hear and obey. Simple lamang po. Merong dalawang klaseng uri ng tao. Dalawang uri ng Kristiyano. Matalino, mama. Sino po ang pipiliin natin? Sino po tayo? Kasi tayo, wala po tayo pwedeng inimpil Lord eh. Kung tayo po halimbawa, habang pinag-aralan natin, napansin nakita natin sa halilan ba, ang puntos ko pala, buhangin. Meron bang panahon? Meron bang panahon na yung puntos ng buhangin, gawin po natin puntos ng bato? Kung tayo makikinig, hindi natin ipamuhay na po natin. Maging matalino po tayo.
Matagal pa po yung labanan. Darating na parang pero matagal pa ang labanan eh. Marami pang mangyayari. Marami pang digmaan. Ang buhay po natin ay spiritual warfare. May kaaway po tayo. Sabi ng Bible, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, your enemy, the devil, like a roaring lion, seeking someone who may devour. Laging pag-alagala po yan, naghahanap ng masisira. Pero kung ang pundasyon ng buhay natin ay solid foundation, rock foundation, immovable rock, walang magagawa yung kaaway sa atin. Hindi uubra yung kaaway sa atin, walang pwedeng magpabaksak sa atin. Amen. Sabi ng Bible, we are more than conqueror in Christ Jesus. Higit pa tayo sa mga nanagumpay, magtatagumpay tayo, sinasabi ng Bible, higit pa tayo sa mga nanagumpay, pero kinakailangan para maranasan yung tunay, yung full victory sa buhay Kristiyano, yung napapakinggan po natin, ipamuhay po natin. Huwag po natin itago sa bulsa. Hindi lamang ipamuhay, kundi ibahagi po natin. Tayo po yung naborn again, at sinabi natin kanina, bago tayo nagkaroon ng pananampalataya, nakarinig tayo ng mensahe patungkol. Kaya naborn again tayo, mayroon tayong narinig. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. At tayo po, ang responsibilidad natin, hindi lang makinig at isagawa yung napakinggan natin, kundi ibahagi po naman natin sa iba. Para sila man ay makarinig, magkaroon ng pananampalataya, at makamuhay ng tama ayon po sa kalooban ng ating pupay. Hindi po tapos pa ang laban. Marami pa. Pero sa Bible, sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos panig sa atin, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at ipinapamuhay natin, miski anong bagyo ang dumating sa ating buhay, mananatili po tayo nakatayo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tayo na natin tumayo. Buksan po natin, bago na magbubukas, amplified ko po yung benediction. Bago ang mga Israelite ay nagpunta po sa wilderness, ito po yung prayer ni Moses. Sila po yung nag-survive sa wilderness. Rep. Numbers. Kasi nakalagay sa Revelation yung ano. Numbers. Chapter 6. Verse 22. Okay. Sa Amplified Bible po ito. Ito sinasabi, verse 22. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Tayo po yung kumanalangin. Maraming salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan, Lord. Maraming salamat dakilang Diyos. Thank you, Lord. Kilala mo kung wala kaming pwedeng ilihim sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sapagkat ang buhay namin ay para sa iyo. Maraming salamat sapagkat ang pundasyon ng aming buhay, hindi po namin pwedeng ikaila sa iyo. Alam mo ang lahat. All things are naked and open unto your eyes. Maging ang bilang ng buhok namin, alam mo, Panginoon. Kaya alam mo kung ano yung pundasyon ng aming buhay. O ang pundasyon ng buhay po namin ay bato. Maraming salamat. Patuloy mo samahan upang manatili. Yung pundasyon namin ay pundasyon bato. Hindi kayang dibain, Panginoon. Pero kung pundasyon ng aming buhay, Panginoon, ito po ay buhangin. Tulungan mo kami sa biyaya mo, Panginoon. Tulungan mo kami. Upang mula sa buhangin, ito po yung maging puntos yung bato, yung aming napakinggan, aming isa sa pamuhay, hindi lang ipapamuhay, kundi ibabahagi po namin, Lord. Maraming salamat. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Ang salita mo ay lagi nagpapaalala sa amin, minsan nakakalimut. Kundi thank you sa mga salita mo, nagpapaalala sa amin na bilang mananampalataya,
Ang pundasyon ng buhay ay napakalaga, Panginoon. Marami pa kaming bagyong pagdadaanan. Marami pang labanan. Pero maraming salamat sapagkat sinabi mo sa mga salita, if you are for us, who can be against us? Sinabi mo sa mga salita, we are more than conqueror in Christ Jesus. Kami po nakikipaglaban, hindi para magtagumpay, kundi kami nakikipaglaban sa tagumpay sapagkat ang bagay pinagtagumpay mo na. Lahat ng tagumpay mo, Panginoon, ay tagumpay namin, Lord. Maraming salamat. At mula sa umagang ito, Panginoon, yung pundasyon na aming buhay ay yung pong ilalagay sa pundasyon bato. Solid foundation. Makikinig kami ng salita mo at ipapamuhay namin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.